good morning! Today is Tuesday, August 4 na tayo and time check 8 o'clock. Past 8 na ng umaga. So, binawi ko yung tulog ko kasi ako nagising kanina mga 4:30 or everyday naman nagigising ako ng 5 para alalayan yung ating mga junakis, yung ating mga alaga. So, pinagluluto ko sila ng almusal, nire-ready ko yung mga gamit nila and yun, pag nakalis na sila, back to bed. Nagbabawi ako ng tulog at least mga 30 minutes. Yun, hindi ko kayang magtuloy-tuloy ng gising kasi may mga activity na tayo bandang hapon. So, kailangang i-rest ko yung at least mga 30 minutes. And then, ang ganda nung devotion ko ngayon, loving money ignores true gain. Ang sabi dito, true wealth is found in contentment, not in monetary gain. Di ba yung iba, sobrang yaman na, sobrang financially napaka-stable na nila, di ba? Merong yung millionaire na financier si Rockefeller, John D. Rockefeller, sabi niya, I have made many millions, but they have brought me no happiness. So, kahit pa nagaano na sila kayaman, kahit nagaano yung rangya ng buhay na nararanasan nila dito sa mundong ibabaw, pero siguro pag walang Diyos, no, wala yung true joy, yung happiness na hinahanap nila, hindi rin nila ma-achieve. Kasi yung totoong happiness or yung totoong joy, hindi naman natin to makukuha or mahahanap sa mga material na bagay. Minsan, ang tao pabago-bago, di ba? Madalas, di ba? Na ito gusto natin ngayon, ilang oras na, iba na naman yung gusto natin. Bukas iba na naman, di ba? Sa ultimo sa mga pagpaplano, magpaplano tayo ng ganito, hindi mangyayari. Bukas iba na naman. So, pabago-bago yung isip ng tao. At yun nga, wala naman talaga sa money, wala sa pera yung totoong kaligayahan ng tao. So, let's thank God yung kanyang daily, weekly provision sa atin. Lagi niyang pinoprovide. First, di ba? Devotion na ba ito? Sharing time na ba ito? Hindi, gusto ko lang share sa inyo kasi ang ganda. 1 Timothy 6:6. Sabi dito, yet true godliness with contentment is itself great wealth. So talagang makontento kung anong meron tayo. Pero syempre, magsisipag pa rin naman tayo. Hindi tayo maghihintay na lang ng biyaya. Kailangan, tinatrabaho pa rin naman yan. Hard work pa rin ang kailangan. Pero maging masaya tayo kung ano man yung sitwasyon natin ngayon. Be thankful. Salang na ako ng labada. Ngayon na, naisip ko maglaba na lang muna tayo. Madali naman pumunta ng palengke. So, marami pa rin akong hugasin. Yan, tampak ang ating labada. So, mag-multitask ulit tayo. Pero nagugutom na ako, kain na tayo. Sobrang gutom na. May plato na ba? Gusto ko rin maglinis ng ref ngayon. Kasi may mga dapat na tayong tanggalin. Ubusan na ata tayo ng plato. Ayan. Isip ako kung magluluto ako mamaya o mag-ano na lang. Bibili ako ng luto. Ano pa rin, medyo madilim pa rin sa labas. Mahangin. May pasok ng mga bata dito. Mahangin ang paligid. Medyo madilim pa rin. Sige, kakain muna ako. Tom Jones na. Time check tayo guys. 11 o'clock na ng umaga. Naglalaba pa rin ako. Hindi pa tapos yung aking mga labada. At
Umaambon. Ayan, wala na namang ulan, pero mamaya aambon ulit yan. So, pipili na ako ng mga kakantahin for Sunday. So, ako yung pumipili ng mga kanta tuwing linggo. Ako rin yung nag-a-assign kung sinong kakanta. And then, yung kakantahin ng choir. Meron kaming kakantahan sa September ata yan sa isang na-invite yung children's choir dito. Tapos, parang joint choir yan eh. Ngayon, ako ang na-in-charge sa paghahanap ng mga pyesa. So, titingin tayo kung anong pwedeng makanta. May naisip na ako, may naisip na ako kagabi or kaninang madaling araw kung anong kakantahin. Kasi ang hirap mag-isip dahil hindi naman mga note reader yung mga bata dito. Tapos isasama siya sa adult choir na syempre I'm sure mga marunong naman silang magbasa, hindi naman silang kumanta. At saka syempre matatanda na, so iba yung boses nila, iba yung texture na mga mature din mga boses nila. So ang mahirap i-mix sa children's choir na ang ninipis. So asahan na natin na masasapawan talaga nila yung mga bata. And hindi naman kami magre-rehearse ng sabay-sabay, kanya-kanya kami practice. Yun. Ngayon, yun yung mga ganap ko today. Wala man tayong gawain sa baba, pero ito yung araw na gagawa tayo ng mga sermon, mag-a-assign tayo ng mga tao. Ang hirap din na weekly yung ginagawa ko tuwing Tuesday. So ito yung ginagamit namin yan, FYI lang. Ito yung ginagamit namin na mga kanta. Ito ang tawag dito ay hymnal of faith journey. So ito ay mga compositions sa mga Pilipino rin, mga Pinoy, kung saan lupalop ng probinsya yung mga gumawa ng mga kanta na to. May Tagalog, may Bisaya, may English. So ito yung ginagamit namin sa church na hymnal. Actually, marami yan. Meron pang ito, English naman, pero old hymn na to. Tsaka halo-halo talaga to. Ito, galing pa to dun sa isang church na pinanggalingan ko. Pamana nila sa akin. And then, yun. Marami. May 4 akong hymnal na pinagagamitan. So, kailan ba ako natutong magpiano? Malaki na rin. College na rin. Nung natuto ako, nag-aral ako ng music. So, doon ko na rin natutunan paano magbasa ng nota. At saka, yun, doon na rin talaga ako na-expose sa mga choir. Siyempre, kailangan required. Yun. Maraming magandang experiences nung ako'y nasa college pa. Kasi nagtrabaho ako so nag-working student ako nung college ako, at yun, ang gusto kong i-share sa inyo minsan, siguro mag-music lesson. Ayun. Ano ba yung mga, kasi nagtuturo din ako ng piano dito. Yun. Nag-open din ako ng voice and piano sa school, kaya lang wala pang nag-enroll. Merong isang naging partner. Kaya lang, nagkasakit. So, hindi natuloy yung lesson. Anyway, nandiyan lang naman din yun. May nag-inquire. Nandito lang din ako. Anytime na tawagan nila ako, may gustong mag-lesson, dito lang. Sige, maganda. Hindi pa tapos yung aking nabaga. Nalagyan ko yun ng pabango. Magde-drain muna yan. Sige. Babalikan ko kayo. Mag-isip ko na ako ng kakantahin. One eternity later. 7:30. Magdi-dinner na muna kami. Napagkirpan. Nagpabili ako kay kuya ng kwek-kwek. Diba itong aming trip ngayong gabi na may sausawang pipino, suka, and then ito gravy, at magsasamyang tayo. Yan, sarap. Kain tayo.
A few moments later. John 14:14, yes, ask me for anything in my name, and I will do it. When Jesus says we can ask for anything, we must remember that our asking must be in His name. That is according to God's character and will. God will not grant requests contrary to His nature or His will, and we cannot use His name as a magic formula to fulfill our selfish desires. If we are sincerely following God and seeking to do His will, then our requests will be in line with what He wants and He will grant them. John 14:14, yes, ask me for anything in my name, I will do it. Thank you guys for your time. Thank you for watching TSM Slash. Boy Nanay, see you again tomorrow for another day of vlogging. Good night.